Sa paglubog ng araw, unti-unting bumibigat ang himpapawid. Hudyat na ito ng simula ng prosesyon ng paglilibing. Isang gabing puno ng katahimikan, pagdadalamhati at pag-alaala sa pagkamatay ng ating Panginoon. Tara, samahan niyo ako sa likod ng mga eksena, ang behind the scenes ng paghahanda sa Biyernes Santo. Thursday, it's 4 o'clock, narinig niya yung bell. Yan, hudyat na po ng simula ng Cordero. So, nandito na sila Kuya James para ibihis si Betania for Good Friday. So, yun yung bell, maririnig niyo. Maririnig niyo yung bell for Cordero. Yan. May mga bisita po tayo for today. Nakakahiya kayo. Ang baho ng hininga. Ayan. Yung may bagong bell natin. Narinig niyo ba? Oo. Ayan. Pinagawa Galing ko. siya sa Notre Dame. Oh. So yan, sa Pilipinas naman yung... Kasi yung Sino kwasi? si Kwasi Dodo. Matapos ang prosesyon ng Miyerkules Santo, isang araw lang ang naging pahinga at ngayon panibagong bihis na naman ang gagawin. Lahat ng imahen nakaitim, nakapangluksa. Kung noong Miyerkules ay makulay at masigla, ngayon ay formal, maringal, animong isang banal na libing. Mas makikinang ang mga tela, mas detalyado ang bawat burda, ngunit mas kakaunting na lamang sila. Mula 49, naging 30 na lang ang imaheng kasama. Kabilang dito ang mga babaeng tagasunod, si Juan at ang matalik na kaibigan ni Jesus mula sa Betania. Ang suot ngayon ng aming imahe ay hindi basta-basta. Ito ay mga burdang likha mula sa Lumban, kilala sa sining ng pagbuburda. Gawa ito ng mahusay na manlilikha na si Edward Carbonell. Biyernes Santo ng umaga. Mainit ang panahon, ngunit may banayad na hanging umiihip. Isang kakaibang timpla ng init at lamig. Bandang 9:00 ng umaga, dumating sila Ate Sally, dala ang mga bulaklak. Maingat na pinili. Kulay dilaw at orange, hindi matitingkad, sapat lamang para bumagay sa pagluluksa. Halos kapareho ng ayos noong Miyerkules, ngunit may kaunting pagbabago. Oo, may nagdadasal minsan sila bago Ano kaya to? Anong isisipit? Anything? Yun na nagturo sa akin sa tawa ko ba ang pamamili ng yoga. Tapos sinili ko ate, kung sa'yo lang yan, yoga mamili. Matapos ang 4 na oras na walang tigil na pag-aayos, unti-unting nabuo ang isang tahimik ngunit napakagandang obra. Yeah, ito ang finished product ng kanilang ginawa. Gayak ngayong 2026 for Good Friday. So, nagsimula sila ng mga around magna-9 na. Then, katataas lang nila ng 1:33. Gaya ng nakasanayan, maaga ding inilagay ang imahe.
Bandang 2:00 ng hapon, tumulong sina Harvey at Joshua sa pagbubuhat at pagkakabit. Wala na kasing ganap ang kanilang sariling imahe, kaya naglaan sila ng oras. Hindi lang para tumulong, kundi para masilayan din ang kasuotan ni Maria ng Betania. Mas pinadali na ngayon ang proseso. Nasa taas na ang lagayan ng screw. Hindi na kailangan sumuot sa ilalim ng karo. Isang maliit na pagbabago pero malaking ginhawa sa mga naglilingkod. Dito umiikot po ba talaga yung ilalim? Hawakan mo yung ilalim para hindi siya Ayun. i-press mo lang ng ano. Ayun na po. Nung araw, mas mahirap siya ilagay. Nanggagaling ang tornilyo Sa ilalim. ibaba. Tapos Kayo ba owa sa taas? Sinandaman na ba si Sir? Oo. lulusog siya. Di ba? Maliit si Harvey mo siya. Ako nga. Kaya ba? Oh. 5 buwan bago pa man ang prosesyon, sinimulan na ang paggawa ng mga kasuotang ito. Itim na tela na may gintong borda. Simple, ngunit napakayaman sa kahulugan. Bawat hibla, bawat detalye ay sumasalamin sa paggalang at pagmamahal. Mas maaga ang prosesyon ngayong Biyernes Santo. Kailangan ay nasa simbahan na bago mag-alas 6 ng gabi dahil kasunod na prosesyon ng Aglipay. Kaya maaga ring dumating ang mga magtutulak sa pangunguna ni Kuya Melvin. Handa na ang lahat mula sa imahen hanggang sa mga taong maglilingkod. Dali. Yung corona, sandali. Up. Kunin yung ano. Bandang 5:30 ng hapon, umalis na kami ng bahay. Dala ang pananampalataya, debosyon at tahimik na panalangin papunta sa simbahan. Alex! Dito tayo ngayon for the Good Friday procession, ang procession ng paglilibing. And we are arrived here around 5:30 kasi nga may procession ng Aglipay. So ang talagang target date po na target time namin is 7 o'clock makapag-start. So depende po yan sa Aglipay po natin. Ngayon po lumalabas na po ang Santo Entierro natin. Tingnan po. Bandang 6:30 ng hapon, maririnig na ang ingay mula sa loob ng simbahan. Ito na ang paglabas ng Santo Entierro, ang banal na katawan ni Hesukristo. Sa labas ng simbahan, lahat ng imahen ay nakaabang sa patio. Tahimik, naghihintay, inaantay ang hudyat
ng simula ng prosesyon. Napupuno na ng tao ang patio. Lahat ay makikiisa sa prosesyon. Kandila at dasal ang tanging tangan. Bawat hakbang may bulong na panalangin. Sa bawat pagtingin may dalang pag-asa, lalo na ang mga nagbubuhat sa Santo Enchero. Hindi lamang ito simpleng pag-aalay ng lakas. Ito ay isang personal na panata, isang tahimik na paghingi at pasasalamat. So, nagpo-position pa rin ang aglipay natin, pero naka-formation na ang ating mga sakristan at ang ating mga imahen. Inaantay na lang po natin yung ina ng happy nasa baba. Natatraffic lang siguro dahil ongoing pa rin ang prosesyon ng aglipay. So, yan. Tulad noong Miyerkules, pinabasbasan ng pari ang mga imahen at isa-isang ininsensuhan, isang ritual ng paggalang at panalangin. Unti-unting bumababa ang mga ito palabas ng simbahan. Bandang alas 7:50 ng gabi, unti-unti nang naaayos ang pila ng mga karo. Hudyat na ito ng pagsisimula. Nagsimula ng tumugtog ang banda, mabagal, mabigat at damang-dama ang lungkot ng bawat nota at isa-isa nang gumalaw ang mga karo. Dahan-dahang bumababa, dala ang mga imahen. Tila sumasabay sa katahimikan ng gabi at sa bigat ng alaala. So, that's Sir Nico. Yung bata dati. Si Kuya James na ang makikita natin bumababa. Ang kinang ng damit. Parang bumaba ang mga tala. Puro Sarah Geronimo. Pero maganda. Sana mabigyan ng justice ang next na pong bumababa ay ang Santo Enchero, isa sa mga napakarami na composition aside from Nazareno. So humihingi sila ngayon ng tutulong para hindi yung puno sa pagbaba nila. Patuloy ang prosesyon, ramdam ang lungkot ng kapaligiran. Puno ng tao ang bawat kalsada, ngunit tila tahimik ang lahat. Walang ingay, kundi ang tugtog ng banda at ang sabayang pagdarasal. Tanging liwanag ng mga kandila ang gumagabay sa dilim. Nagkikislapan, tila mga bituin na bumaba sa lupa. Ang karamihan nakasuot ng puti at itim, mga kulay ng pagluluksa, paggalang at pananampalataya.
Pinagbabanaang ang katahimikan, ang pagninilay at ang pakikiisa sa sakripisyong inalaala ng gabing ito. Isang gabing hindi lang nakikita, kundi nararamdaman. Kasi nagtuturo kami ng process ng loob. Iyak, pagod na pag-iyak. Pagod na iyak. Kasama ng mga apostoles, mapapansin ng pari na kasuot ng kulay pula. Sa tradisyon ng simbahan, ang pula ay sumisimbolo sa dugo at sakripisyo. Isang paalala ng paghihirap at pagbubuwis ng buhay ni Hesukristo sa krus, ang sentro ng paggunita tuwing Biyernes Santo. Alis ka na. Kausapin natin yung may-ari ng San Nicodemo. Kumusta naman? Okay naman. Kumusta naman ang posisyon? Ikaw ang pinakamakinang ngayon. Anong masasabi mo? Bumaba ang between sa Ayun langit. nga. Bye! Kailangang Tagari Mateo, mabuti at matuwid, siya ng Srebrenica.
entierro. Si usted ikaapat na Ebanghelyo. San Juan Evangelista at Apostol. Santa Maria Magdalena. Si Magdalena ay naging alagad ni Jesus nang paalisin nito ang 7 demonyong sumapit sa kanyang katawan. Naglingkod siya at sumunod kay Jesus hanggang nalugod siya. Santa Marta Maria ng Betania. Pumasok si Jesus at ang kaniyang mga alagad sa nayon ng Betania. Malugod siyang tinanggap ni Marta sa kaniyang tahanan. Ang babaeng ito ay kapatid ni Maria sa pangalan. Naupo si Maria sa paanan ni Jesus at nakinig sa kanyang itinuturo. Si Marta naman ay abala sa paghahanda. Kaya't hiling niya kay Jesus na sabihin kay Maria na tulungan siya nito. Ngunit sumagot si Jesus, Marta, naliligalig ka at abala. Ngunit isa lamang ang tanging kailangan. Pinili ni Maria ang mas mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. Santa Maria ng Betania, ipanalangin mo kami. Patuloy ang prosesyon sa buong bayan. Dahan-dahang tinatahak ang bawat kalsada. Hindi napuputol ang dasal ng rosaryo. Sunod-sunod, paulit-ulit, tila alon na umaagos sa gitna ng katahimikan. Kung sa iba, musika ang umaalingaw-ngaw. Sa amin, ang maririnig ay ang tinig ng koro. Mga awiting banal, mahinahon, malalim, at tumatagos sa puso. Bawat nota, bawat salita, tila panalangin na isinasabay sa bawat hakbang. Sa gabing iyon, hindi lang lakad ang nagaganap, kundi isang sama-samang paglakbay ng pananampalataya. Sa gilid ng ilang mga bahay, may ilang imahe na nakadungaw, tahimik na nakikiisa habang pinagmamasdan ang pagdaan ng prosesyon.
Tuloy ang awit ng koro hanggang sa marating muli ang simbahan. Pagod ang mga paa, ngunit buo ang pananampalataya. Makalipas ang halos 3 oras na paglalakad, at tulad nga ng sabi, sa hinaba-haba man ng prosesyon, sa simbahan pa rin ang tungo. So nagsimula ang procession mga 7:50. Tapos po kami, it's already 10:15 in the evening. So yan, pinasok na rin ang Santo Ichero para si Misty para anuhin, ilibing. So yan, so pwede na magpahalik. Umaalingaw-ngaw ang awit ng paglilibing habang marahang pinapasok sa loob ng simbahan ang Santo Ichero. Mabigat ang bawat hakbang, tila ramdam ng lahat ang lungkot ng sandaling ito. Sa labas, ang ibang mga imahen ay tila nagbibigay pugay, nakahanay, tahimik na nakamasid. Makalipas ang ilang minuto, unti-unti nang magsimulang mag-uwian ang mga tao. Ngunit ang diwa ng gabi mananatili sa puso ng bawat isa. Ito ang Biyernes Santo, isang kwento ng sakripisyo, pagmamahal at pananampalataya na patuloy nating isinasabuhay. Hello sa vlog. Hi! Sa Ate Miko.